Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. May mga nagsasabi na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Sa isang relasyon ay hindi maiiwasan na dumaan kayo sa mga pagsubok. Kung saan ay susubukin, kung hanggang saan ang kaya ninyo. Ngunit, paano kung ang isang pagmamahalan ay nahaluan na ng pang-aabuso? Mananatili ka pa rin ba sa isang relasyon na mapanakit? Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nathan. Kinailangan ko talaga ng napakaraming lakas ng loob para isulat at ipadala ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Sa tingin ko ay kailangang malaman ng marami na hindi lamang mga babae ang nakakaranas ng pisikal at verbal na pang-aabuso, kundi kaming mga lalaki rin. Kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang ganitong experience. At hindi rin ako makapaniwala na napakatagal kong nagtiis dahil sa reason na nagmahal ako. Lumaki ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Dalawa lang kaming magkakapatid. At ako ang bunso, Papa Dudut, never na nagsakitan o nagkapikunan ng mga magulang ko. Sila ay nag-aaway o nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero hindi sila umabot sa nagkakasakitan. Noong teenager na ako ay naaalala ko na sinabi ni Papa sa akin, hindi solusyon ang karahasan sa isang problema. Mas maganda raw na pag-usapan ng mabuti at mahinahon ang lahat ng bagay. Walang solusyon na mabibigay ang pagsasakit ng pisikal, kundi lalo nitong palalala ang isang problema. Isa pa, lalaki ako at hindi raw ako dapat nananakit, lalo na ng babae. Kahinaan daw yon. Tumatak sa isipan ko ang mga sinabi na iyon ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya nang magsimula akong pumasok sa isang relasyon ay never kong pinagbuhatan ng kamay ang mga naging girlfriend ko. Kahit pa may mga times na nag-aaway kami ay hindi man lang sumagi. Sa isipan ko ang manakit at alam ko naman kasi na mali yon. At kapag ginawa ko yon ay magagalit si Papa sa akin. After ng college ay nagtrabaho na agad ako. Kahit pwede na akong bumukod sa family ko ay hindi ko ginawa yon. Kasi ang gusto ko ay kasama ko pa rin sila. Sabi ko pa nga ay aalis lamang ako ng bahay kapag may asawa na ako. Pero habang binata pa ako ay doon muna ako sa amin. Siyempre, hindi ko rin naman alam ang mga susunod na mangyayari. Kaya habang may chance at time ay gusto ko nakasama ang mga magulang at kapatid ko hanggang sa nagbago ang buhay ko nang makilala ko si Roxanne. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nagandahan ako sa mga pictures niya kaya ni-chat ko siya. Nag-reply naman si Roxanne at doon na nag-start ang halos araw-araw na pag-chat naming dalawa. Sweet sa online si Roxanne. Kaya naman kahit na hindi ko pa siya nakikita ay medyo may naramdaman ako sa kanya. Nagustuhan ko na kaagad siya, Papa Dudut. Nagkapalitan na rin kami ng number at Facebook. Kaya mula sa dating app ay doon na kami nag-usap. Nagsimula na rin kaming mag-video call. Kaya nasiguro ko na hindi siya poser. Ilang beses na rin kasi akong nabiktima ng mga posers. Yung bang ibang picture ang ginagamit nila. Tapos kapag nakipag-meet ako ay malalaman ko na
hindi pala sila yung nasa picture. Wala namang problema sa akin kahit na anong itsura ng isang babae. Kasi sa personality at ugali, ako mas tumitingin. Bonus na lang siguro kung maganda. Pero paano ko pagkakatiwalaan ang isang tao na sa una pa lamang ay nagsinungaling na sa akin? Hindi ba? Nagtatrabaho na rin si Roxanne noong magkakilala kami. Kagaya ko ay kasama niya ring nakatira sa bahay ang buong pamilya niya at dalawa lang sila. Bunso rin si Roxanne. Ang kaibahan nga lang ay lalaki ang kapatid niya habang ako naman ay babae. Hindi naman kami sobrang layo ni Roxanne sa isa't isa, Papa Dudut. Pero hindi kami nagkaroon ng chance na makapagkita agad sa mga unang buwan. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko na siyang makita dahil sa may gusto na ako sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nag-meet na kami ni Roxanne ay saka ko sasabihin sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Kahit kasi sa chat ay mabait na ang tingin ko kay Roxanne. Inabot pa kami ng 5 months bago kami nagkita ng personal. Nabanggit kasi sa akin ni Roxanne na meron siyang gustong panoorin na movie sa sinihan. Sinamantala ko ng chance na yon at sinabi ko na kung gusto niya ay sasamahan ko siyang manood. Pumayag si Roxanne at maganda rin daw yon kasi para makapagkita na rin kaming dalawa. At nangyari na nga ang unang pagkikita namin ni Roxanne. Nanood kami ng sine at nilibre ko siya. After ng movie ay nag-coffee kami at doon na kami nagkaroon ng oras para mag-kausap. Nakilala ko siya at lalo na siya, Papa Dudut. Gusto ko yung pagiging masayahin niya at wala siyang pakialam kahit medyo malakas siyang magsalita. Nagustuhan ko ang pagiging totoo niya. Nabitin ako sa oras ng unang meet namin. Kaya nang kailangan na naming umuwi ay nalungkot ako. Dahil sa pagkikita naming iyon ni Roxanne ay nasabi ko na lang talaga na gusto ko na siya. Kaya hindi ko na pinatagal pa at nagtapat na ako ng feelings ko kay Roxanne at pumayag naman siya na manligaw ako sa kanya. 2 buwan kong niligawan si Roxanne bago naging kami, Papa Dudut. Una ko siyang ipinakilala sa pamilya ko. Nabanggit ni Papa kay Roxanne na maswerte si Roxanne sa akin dahil hindi ako nananakit. Pero kapag sinaktan ko raw si Roxanne ng pisikal o sa kahit na anong paraan, magsumbong lang daw si Roxanne kay Papa at siya na ang bahala sa akin. Tinawanan ko yon at ang sabi ko ay hindi yon mangyayari dahil wala sa pagkatao ko ang manakit ng ibang tao, lalo na sa babae. Siyempre, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga payo ng tatay ko sa akin. Sunod na nangyari ay ipinakilala na rin ako ni Roxanne sa pamilya niya. Nakilala ko ang tatay niya na isang dating sundalo at ang kuya niya na si Eugene na isa namang pulis. Natakot pa nga ako na pumunta sa bahay ni na Roxanne dahil sa tatay at kuya niya. Pero para maipakita na tapat ako kay Roxanne at malinis ang intensyon ko ay nilakasan ko na lamang ang loob ko, Papa Dudut. Prinsesa namin yan si Roxanne, Nathan. Kaya wag mong sasaktan yan kasi hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Sabi pa ni Eugene, wag po kayong mag-alala kasi hindi yon mangyayari, turan ko. Wag kang magaling lang sa salita ha, gawin mo. Dahil kapag nagsumbong sa akin si Roxanne na sinaktan mo siya sa kahit na anong paraan ay pasensyahan tayo, ang sabi pa ni Eugene.
confident ako na hindi yon mangyayari. Kaya nga, nangako ako sa kanila na hindi ko sasaktan si Roxanne at aalagaan ko ito, kagaya ng pag-aalaga nila. Grabe, nakakatakot pala ang kuya mo, babe. Pakiramdam ko ay akong kriminal na ini-interrogate, sabi ko kay Roxanne nang magka-video call kami. Sila kasi gagawin ko talaga. Baka nga, ikaw pang manakit sa akin? Ang natatawa kong biro. Para sa akin, ay biro lamang ang sinabi ko na yon, Papa Dudut. Wala akong kaalam-alam na magiging totoo yon. Sa mga unang buwan namin ni Roxanne bilang magkasintahan ay okay pa ang lahat. Puro lang kami kilig at kasabikan sa isa't isa. Every week ay nagkikita kami, tuwing Saturday to be exact. Kasi sa araw na yon ay parehas kaming walang pasok sa trabaho. Ang Sunday naman ay time namin para sa family namin. May mga pagkakataon na dinadalaw ko siya sa bahay nila. Gusto ko rin kasing masanay sa pamilya niya. Kahit na medyo natatakot ako, lalo na kay Eugene. Nangyari ang unang pananakit ng pisikal sa akin ni Roxanne after ng 6 months rin namin. Bago ko pa makilala si Roxanne, ay mahilig na talaga akong lumabas at uminom kasama ang mga kaibigan ko. Yun ang ayon ni Roxanne sa akin. Kaya kahit papaano ay binawasan ko na. Nag-celebrate kami ni Roxanne ng mansari namin sa Tagaytay. Kumain kami at namasyal habang nagdadrive na ako para ihatid siya sa bahay nila. Ay nagpaalam na ako sa kanya na birthday ng isa kong kaibigan. At lalabas kami para mag-celebrate. Every month, may kaibigan ka na nagbo-birthday? Sabi pa ni Roxanne. Babe, wala akong babae. Kontento na ako sa'yo at mahal na mahal kita. Kaya hindi na ako maghahanap ng iba. Hayaan mo, i-update kita para maniwala ka na birthday lang talaga ng kaibigan ko. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, okay? Mahinahong kong turan. Ayusin mo lang, Nathan. Kapag nalaman ko talaga na niloloko mo ako, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. May pagbabantang, sabi pa ni Roxanne. Doon ko napansin na selosa pala si Roxanne, Papa Dudut. Pero malinis ang konsensya ko. Wala akong ibang babae. Kung lumalabas man ako, ay totoo na kaibigan ko ang mga kasama ko. Mahal na mahal ko kasi talaga noong time na yon si Roxanne. Kaya hindi ko siya kayang lokohin. The next day, bago ako umalis ng bahay, ay tumawag muna ako kay Roxanne. Sinabi ko rin sa kanya kung saang bar kami magpupunta ng mga kaibigan ko. Okay naman ang pag-uusap namin. At ang sabi pa nga niya ay mag-iingat ako. Kung lasing na raw ako ay wag na akong mag-drive. Ang sabi ko ay hindi na ako magdadala ng sasakyan. Kasi for sure ay malalasing ako. Kasi mag-iinom kami. Pagdating namin sa resto bar ng mga kaibigan ko ay tinawagan ko ulit si Roxanne para ipaalam sa kanya na nandoon na kami. At magsisimula na kaming mag-inom. Nakawan pa nga ako ng mga kaibigan ko na tama na raw muna ang girlfriend at kami muna. Maayos ako nagpaalam kay Roxanne na ibibigay ko muna ang gabing yon sa mga kaibigan ko. At pumayag naman siya. Bale 4 kaming lalaki at may isa kaming kasama na babae na matagal na naming kaibigan. Inilagay ko na rin sa bag ko ang cellphone ko at naka-vibrate yon. Inabot na kami ng 2 o'clock ng madaling araw sa pag-iinom namin. At alam ko na hindi pa kami uuwi. Kasi saka pa lamang kami magsisimulang mag-enjoy. Aaminin ko na wala na sa isipan ko ang i-check ang cellphone ko. At hindi ko alam na marami na palang chat at missed call si Roxanne sa akin.
at galit na siya sa mga huling chat niya, Papa Dudut. Hindi na rin ako nag-check ng cellphone kasi alam ko na nagsabi na ako kay Roxanne na magfo-focus muna ako sa mga kaibigan ko at nag-okay siya doon. Kaya ang akala ko ay okay na kay Roxanne. Kahit na hindi ako makapag-update sa kanya, ang nasa isip ko ay huwag na lamang ako kay Roxanne. Nakapag-usap na kami at okay naman. Nakatapos na kami at pauwi na ako. Bandang 3 na ng madaling araw, kakaunti na ang tao sa resto bar. Inuubos na lang namin ang isang bote ng hard drink at uuwi na kami. Nasa gitna kami ng pagtatawanan at pagkwekwentuhan ng mga kaibigan ko nang bigla na lang may malakas na bumatok sa akin. Pakiramdam ko ay nagdilim ang paningin ko ng 1 segundo dahil sa lakas ng batok na yon. Ang akala ko ay kung sino ang bumatok sa akin. Pero nang lumingon ako sa likuran ko ay nagulat ako nang makita ko si Roxanne na nakatayo at nakapamewang pa. Galit na galit ang mukha niya na para bang gusto na niya akong patayin noong time na iyon, Papa Dudut. Feeling ko ay nawala ang pagkalasing ko nang makita ko si Roxanne. Akala ko pa nga ay namamalik mata lamang ako kasi lasing na ako noong time na yon. Napatayo ako at sinubukan kong hawakan si Roxanne pero itinulak niya ako at natumba ako kasi lasing na ako. Hindi nakapagsalita ang mga kasama ko kasi kahit sila ay nagulat sa mga nangyari. Galit na sinabi ni Roxanne na ang dami na niyang chat at missed call. Pero hindi ako sumagot. Mas lalo pa siyang nagalit nang makita niya na meron kaming kasamang babae. Ipinangatuwiran ko sa kanya na kaibigan namin ang babae na yon at wala siyang dapat na ikaselos. Umalis na rin si Roxanne matapos noon. Bro, yun ba yung girlfriend mo? Parang hindi yata tama ang ginawa niya, sabi ng isa kong kaibigan. Kasalanan ko naman, ang dami na pala niyang chat pero hindi ko siya nireplyan. Turan ko. Hindi ba nagpaalam ka na sa kanya kanina? So, alam niya kung anong ginagawa mo. Gusto ba niyan na habang nagiinom ka ay magchat-chat pa rin kayo? Kung ganon pala ang gusto niya, dapat ay sumama na siya sa atin. Sabi naman ng kaibigan naming babae. Hayaan niyo na. Ngayon lang naman yung nangyari. Nagwo-worry lang siguro siya sa akin pagtatanggol ko kay Roxanne. Bro, hindi siya mukhang nag-aalala sa'yo. Mukha siyang galit eh. Mag-isip ka na, Nathan. Kahit ngayon lang yan nangyari, pwede pa yang maulit. Wika ng isa ko pang kaibigan. Tinawanan ko lamang sila at sinabi ko na hindi masakit ang pagbatok ni Roxanne. Iginigiit ko na ako ang may kasalanan at napush ko si Roxanne. Kaya sumugod ito roon. Pero sa totoo lang, napahiya ko. May ibang tao pa rin kasi sa resto bar na nakakita sa nangyari. Umuwi na kami ng mga kaibigan ko at natulog na ako nang makarating ako sa bahay. Pagkagising ko ng bandang hapon ay wala akong natanggap na chat kay Roxanne. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nag-chat ako sa kanya at nag-sorry ako. Pero sini niya lamang at hindi siya nagre-reply. Hanggang sa binablock na niya ako, Papa Dudut. Doon na ako kinabahan. Kasi baka makipag-break na siya sa akin. Kasi kahit ang number niya ay hindi ko na makontak. Kahit nahihilo pa ako at may hangover ay nag-decide akong puntahan si Roxanne sa bahay nila, Papa Dudut. Yun na lang kasi ang paraan para makausap ko siya.
Ayokong mawala si Roxanne sa akin noong panahon na yon. Mahal na mahal ko pa siya at alam ko na hindi ko kakayanin kapag nag-break kami. Lalo na't feeling ko ay ako ang may kasalanan kung bakit siya nagalit sa akin. Pagdating ko sa bahay ni na Roxanne ay alam ko kaagad na alam ni Eugene ang nangyari. Dahil nakasimangot siya nang makita ko. Kuya, nandito po ba si Roxanne? Gusto ko sana siyang makausap, ang sabi ko. Nasa kwarto niya. Hindi ba at nag-usap na tayo, Nathan? Ang sabi ko. Ayoko nang sasaktan mo ang kapatid ko, turan pa ni Eugene. Hindi ko naman siya sinaktan, kuya. Hindi lang kami nagkaintindihan. Maliit na tampuhan lang, paliwanag ko. Ayusin mo to. Ayoko may nagpapaiyak sa kapatid ko, ang sabi ni Eugene. At pumunta siya sa kwarto ni Roxanne. Oo kuya, kailangan ko lang talagang makausap si Roxanne. Please, baka pwede mo siyang pakiusapan na mag-usap kami ngayon. Pakiusap ko pa kay Eugene. Pumayag si Eugene sa pakiusap ko. Pinuntahan niya si Roxanne sa kwarto. At nang bumalik si Eugene ay sinabi niya na pumasok na ako sa kwarto ni Roxanne at ayusin ko raw. Kapag daw pinaiyak ko si Roxanne sa oras na yon ay lalabas ako ng bahay nila na puno ng pasak. Natakot ako sa mga sinabi niya. Kaya napadasal ako habang naglalakad papunta kay Roxanne na sana maayos ko ang problema naming dalawa. Pagpasok ko sa kwarto ni Roxanne ay nakahiga siya sa kama. Nilapitan ko siya at ibinigay ko sa kanya ang isang box ng donut na paborito niya. Hindi niya yon pinansin at alam ko na hindi ko siya makukuha sa ganon. Nagsorry ako sa kanya at inamin ko na kasalanan ko ang lahat. Kasi hindi ko chine-check ang phone ko. Hindi ko na sinabi na kaya hindi ko na chine-check ang phone ko ay dahil nagpaalam ako sa kanya na mag-iinom na kami. Nangako rin ako kay Roxanne na hindi ko na yon uulitin. Kapag inulit mo pa yan, hindi na kita mapapatawad. Makikipag-break na ako sa iyo. Narinig mo ba, Nathan? May inis na rin, nasabi ni Roxanne. Promise, hindi na talaga. I learned my lesson, please. Patawarin mo na ako. Kulang na lang ay halikan ko sa paa si Roxanne para mapatawad niya ako. Okay, apology accepted, ang sabi pa ni Roxanne. Napakasaya ko kasi okay na kami ni Roxanne, Papa Dudut. Ibig sabihin ay hindi ako mabubugbog ni Eugene. Naisip ko na kailangan kong bumawi kay Roxanne. Kaya inaya ko siyang lumabas kami at kumain. Sabi ko libre ko. Nagpunta kami ni Roxanne sa Tagaytay at pumunta kami sa isang kilalang kainan doon. Medyo traffic kaya inabot na kami ng gabi. Kaya naging dinner na, ang merienda lang sana. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat, Papa Dudut. Naging sweet na ulit si Roxanne sa akin at medyo malapit kami noon sa may entrance ng restaurant. Ako ang nakaharap sa entrance at nakatalikod si Roxanne. May ugali kasi ako na kapag may pumapasok na tao sa restaurant ay hindi ko naiiwasan na mapatingin sa entrance ng mabilis. Maya-maya lumingon si Roxanne nang makita niya akong tumingin sa may entrance. Nang may pumasok doon na isang babae, doon na nagalit si Roxanne. Pinagbintangan niya ako na may gusto ako doon sa babae. Baka raw gusto ko pang lapitan, aalis na lang daw sana siya. At baka nahihiya kong gawin yon kasi nandoon siya. Ipiniliwanag ko sa kanya na hindi ko lang talaga mapigilan na mapatingin sa entrance. Kapag may pumapasok na tao, nag-suggest ako na magpalit na lamang kami ng upuan
Kapag ko pa lang sa'yo kanina, tapos gumagawa ka na naman ng kagaguhan ha? Galit na sabi pa ni Roxanne. Mali ka naman ang iniisip eh. Sorry na, hindi na ako titingin sa mga pumapasok. Kumain na tayo, ang sabi ko. Ako ang kasama mo, pero tumitingin ka pa sa iba. Napakagaling mo talaga, Nathan. Turan pa ni Roxanne. Magsasalita pa sana ako para magpaliwanag. Pero nagulat ako nang biglang kunin ni Roxanne ang maliit na mangkok na may laman na mainit na sabaw. Isinaboy niya yon sa akin at napasigaw ako sa sobrang sakit. Napaso ang katawan, braso at kamay ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa yon ni Roxanne sa akin. Kahit na gaano siya kagalit sa akin, wala akong nakitang awa o yung reaksyon na nagsisisi siya sa mukha niya. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin. May isang waiter na lumapit sa amin para tanungin kung okay lang ba ako. Kahit na wala naman sigurong magiging okay kapag tinapunan ng mainit na sabaw. Ang sabi ko ay okay lang ako at natapunan ko ang sarili ko ng sabaw. Ayokong ipahamak si Roxanne noong time na iyon. Nag-aya na si Roxanne na umuwi. At habang nagmamaneho ako, ay sobrang hapdi ng katawan at braso ko. Yun kasi ang talagang napuruhan, Papa Dudut. Hinintay kong mag-sorry si Roxanne sa akin, pero naihatid ko na siya sa kanila ay wala siyang imik. Nang pababa na siya ng sasakyan, ay sinabi niya sa akin na magpasalamat ako kasi yun lang ang inabot ko sa kanya. Huwag din daw akong mag-alala kasi hindi siya magsusumbong sa kuya niya dahil naawa siya sa akin sa pwedeng gawin ng kuya niya sa akin. Ang ending, parang ako pa ang nagkaroon ng utang na loob sa kanya. Noong time na yon ay hindi ko pa masabi na may mali na sa ginagawa ni Roxanne. Ang nasa utak ko ay nagselos lamang siya. Kaya niya ako nasaktan. Sa pangalawang pagkakataon, ibig sabihin lang noon ay mahal niya ako. Ganon ang nasa utak ko. Pag uwi ko sa bahay ay gising pa si Mama at Papa. Nanood sila ng TV sa may sala. Pinilit kong itago sa kanila ang paso sa braso at kamay ko. Pero nakita yon ni Mama at tinanong niya ako kung napaano yon. Nagsinungaling ako. At ang sabi ko ay natapunan ko ang sarili ko ng mainit na sabaw. Noong kumain kami sa labas ni Roxanne, pagpasok ko sa kwarto ko ay nagchat si Roxanne sa akin at doon na siya humingi ng sorry. Nagulat lang daw siya sa mga nangyari. At dala lamang yon ng selos niya. Ang dali niya akong paamuin noong panahon na yon, Papa Dudut. Isang sorry lang niya ay parang nakalimutan ko na ang mga nangyari. Humingi rin ako ng sorry sa kanya at nangako ako na hindi na yon mauulit pa. Sa mga sumunod na ilang buwan ay naging okay naman kami ni Roxanne, Papa Dudut. Naging cautious na kasi ako sa mga kilos ko at sinisiguro ko na hindi ko siya mabibigyan ng dahilan para magselos. At yon ang mga bagay na iniiwasan ko kasi natatakot ako na baka masaktan na naman ako ni Roxanne sa sobrang galit niya sa akin. Kaya lang kahit na anong gawin ko ay mahahanapan pa rin ni Roxanne ng reason para magselos. Kapag hindi agad nakapag-reply sa kanya o hindi ko nasasagot ang tawag niya, ay pinag-iisipan niya agad ako ng kung ano-ano. Kagaya ng makakausap ko raw ang babae ko o kaya may kasama akong ibang babae. Sa totoo lang, wala akong ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko kayang lokohin si Roxanne dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang sa nag-decide si Roxanne
na mag-live-in na kami. Kumuha na raw kami ng isang apartment at doon na kami titira para mabantayan niya ako. Para raw hindi na ako makapangbabae pa. Nagdalawang isip ako sa gustong mangyari ni Roxanne. Kasi nangako ako sa sarili ko na aalis lamang ako sa bahay namin kapag may asawa na ako. Kasi gusto ko na habang hindi pa ako kasal ay kasama ko ang pamilya ko. Pero dahil sa gusto ni Roxanne ay pumayag na lamang ako, Papa Dudut. Naisip ko na lamang na baka ngayon na ang solusyon para hindi na magselo si Roxanne at mapatunayan ko sa kanya na faithful ako sa kanya. Ipinaalam ko yon sa parents ko at hindi ko sinabi na magsasama kami ni Roxanne sa isang apartment. Sabi ko ay kailangan ko ng place na malapit sa trabaho ko kasi kahit may sasakyan ako ay nalilate pa rin ako. Pumayag naman sila sa dahilan ko, Papa Dudut. Basta mag-ingat daw ako palagi at wag kong kakalimutan na bumisita sa bahay every weekend. Kasi alam nila na kapag ganoong araw ay wala akong pasok sa trabaho. Naganap na kami ni Roxanne ng apartment at ang gusto niya ay malapit sa trabaho niya. Ang suggestion ko ay yung nasa gitna sana ng workplace namin. Pero mas gusto niya yung malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Pumayag ulit ako para hindi na siya magalit. May isang kwarto ang apartment na kinuha namin. Wala kaming naging problema sa mga gawaing bahay. Kasi wala akong masasabi kay Roxanne pagdating sa ganoong bagay. Kahit sa pagluluto ay siya rin ang gumagawa. Ang gusto lang niya ay ako ang maghuhugas ng pinagkainan namin. Ayaw niya kasing gawin yon. At kahit yun na lang daw ang ambag ko sa mga gawaing bahay. Kahit ayaw ko rin na maghugas ng pinagkainan kasi hindi ko yun ginagawa sa bahay namin ay pumayag na lamang ako. Pero dahil sa sipag ni Roxanne sa mga gawaing bahay, naisip ko na wife material siya. Siyang klase ng babae na pinapakasalan at napakaswerte ng lalaki na magiging asawa niya. Ganon ang tingin ko sa kanya dati. Sa madaling salita ay naging sunod-sunuran ako kay Roxanne sa lahat ng mga gusto niyang mangyari. Sa takot ko na magalit siya. Ang paniniwala ko noon dahil ako ang lalaki ay ako ang dapat na magpakumbaba. Sa unang buwan namin ni Roxanne ay okay naman ang lahat. Wala kaming naging problema maliban sa pagiging selosa niya. Gaya ng sinabi ko, kahit na anong gawin ko ay napag-iisipan niya ako. Isa pa sa pinagbabawal niya sa akin simula nang magsama na kami sa iisang bubong ay ang madalas na pagsama ko sa mga kaibigan ko. Hindi niya raw yun gusto dahil baka kung ano ang ginagawa ko. Ang nangyari tuloy, nanibago ang mga kaibigan ko sa akin. Kasi dati ay ang dali nila akong ayain. Pero dumating ako sa point na kinailangan kong magsinungaling sa kanila at magdahilan. Kapag hindi ako pinapayagan ni Roxanne na lumabas kasama ang mga friends ko, Papa Dudut, syempre iniisip ko rin ang nararamdaman ng mga kaibigan ko. At alam ko na kailangan kong bumawi sa kanila. May isang beses na nag-aya ang isa kong kaibigan sa birthday niya sa bahay na lang daw nila para payagan ako ni Roxanne. Pero naisip ko na kahit na ganon ay hindi pa rin papayag si Roxanne. Kaya nag-decide ako na magsinungaling kay Roxanne para maka-attend ako sa birthday ng kaibigan ko na yon. Nagpaalam ako kay Roxanne na
uuwi muna ako sa amin dahil naglalambing si mama. Kasi matagal na akong hindi nakakauwi sa amin. Pinayagan ako ni Roxanne at ang sabi niya ay umuwi raw ako the next day. Confident ako na hindi matutuklasan ni Roxanne ang pagsisinungaling ko na yon. Habang nandoon ako sa inuman ay panay ang chat ko kay Roxanne at nagkunwari ako na nasa bahay namin ako. Bandang 11 ng gabi ay nagchat ako sa kanya na natutulog na ako para hindi na niya ako maabala, pero kinabahan ako. Kasi nag-request siya ng video call. Hindi ko yon sinagot kasi malalaman niyang wala ako sa bahay namin, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay pinatay ko na ang cellphone ko para hindi na ako matawagan ni Roxanne. Doon ako natulog sa bahay ng kaibigan ko. Bandang 10:00 ng umaga ako umalis kasi ulas na ako noon. Siniguro ko na hindi ako amoy alak at hindi malalaman ni Roxanne na galing ako sa inuman. Pagdating ko sa apartment ay masama ang tingin ni Roxanne sa akin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko sinagot ang video call niya. At nang tinawagan niya ako ay naka-offline na ako. Kahit ang number ko ay hindi niya makontak. Sinabi ko na nalobat ang phone ko. Kaya chinarge ko muna habang naka-off. Doon na sinabi ni Roxanne na tumawag siya sa nanay ko at nalaman niya na wala ako sa bahay. Nasaan ka kagabi, Nathan? Magsabi ka ng totoo. Pasigaw na tanong pa ni Roxanne. Sorry, ang totoo ay nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Kasi birthday niya. Hindi ko na sinabi sa iyo ang totoo. Kasi baka hindi mo ko payagan. Doon na ang tagal ko nang hindi nakakasama ang mga kaibigan ko. Nagtatampo na sila sa akin. Paliwanag ko. At sa tingin mo, hindi ako nagtatampo sa pagsisinungaling mo sa akin. Hindi lang ako nagtatampo. Galit ako. Bulyaw pa ni Roxanne. Nagsimula na namang manakit si Roxanne, Papa Dudut. Pinagsasampal niya ako. Sinabunutan niya ako. At sa sobrang galit niya ay 2 beses niya akong inuntog sa may pinto. Nagawa sa makapal na uri ng kahoy. Talagang nagdilim ang paningin ko. Mabuti. So, at hindi pumutok ang ulo ko. Kung hindi, baka kung ano pang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng bukol at pasa sa noo ko. Kahit nasaktan na naman ako ni Roxanne, ay wala akong ibang sinisi, kundi ang sarili ko. Aminado ako na nagsinungaling ako. Kaya iyon ang nangyari sa akin. Yun nga lang, pumasok ako sa trabaho na may bukol sa noo. Kapag may nagtatanong sa akin, ay sinasabi ko na naaksidente ako at nauntog. Hindi rin muna ako nagpakita sa pamilya ko. Kasi tatanungin din nila ako kung bakit meron akong bukol. Hanggang sa naging sunod-sunod na lamang ang pananakit ni Roxanne sa akin. May mga maliliit na bagay at hindi pagkakaintindihan kami na pwede sanang pag-usapan. Pero mas pinipili ni Roxanne ang manakit. Kung minsan ay kinakagat niya ako sa braso at talagang bumabaon ang ngipin niya sa balat ko. Nagtitiis ako. Kasi mahal na mahal ko si Roxanne, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na deserve ko ang masaktan kasi kasalanan ko naman. Kaya ganoon ang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko na kapag pinagbutihan ko ay hindi na niya ako sasaktan.
Ewan ko, sobrang bulag ako sa pagmamahal ko noon sa kanya at hindi ko nakikita na mali ang ginagawa niya sa akin sa tuwing nagagalit siya. Sa kabila ng mga pananakit ni Roxanne sa akin, ay never na pumasok sa isip ko ang gumanti ng pananakit sa kanya. Mahal ko siya at hindi ko yun kayang gawin sa babaeng mahal ko, Papa Dudut. Palagi kong inaalala ang sinabi sa akin ng tatay ko na hindi solusyon ang pananakit sa pagresolba ng mga problema. Pero siyempre, may awa pa rin akong nararamdaman para sa sarili ko. Ginagawa ko kasi ang lahat para hindi magselos at magalit si Roxanne. Pero iba ang nangyayari. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako mabuting boyfriend kay Roxanne. At kulang pa ang mga ginagawa ko. Hanggang sa dumating ang birthday ng nanay ko. Siyempre, hindi pwedeng wala kami roon ni Roxanne. Nagsuot na lamang ako ng long sleeves para maitago ko ang mga peklat ng kagat ni Roxanne sa magkabila kong braso. Kakatapos lang namin na mag-dinner at kumain na kami ng dessert. Habang nagkwekwentuhan, ipinakita ko sa pamilya ko na okay kami ni Roxanne at hindi pa rin nila alam noong time na yon na magkasama kami sa isang apartment. In-explain ko yon kay Roxanne kaya hindi rin niya binabanggit sa family ko na magkasama kami sa iisang bubong, Papa Dudut. Maya-maya, itinataas ni Roxanne ang isa niyang kamay para mag-stretch. Ang akala ko ay sasaktan niya ako. Kaya napapikit ako at medyo lumayo sa kanya. Hindi naman pala. At nagkamali lamang ako. Pakiramdam ko kasi kapag itataas niya ang kamay niya ay hahampasin o sasampalin niya ako. Kaya parang nagkaroon na ako ng trauma sa ganoon, Papa Dudut. Hindi ko namalayan na nakita pala ni Mama ang reaksyon ko na yon sa simpleng pagtaas ng kamay ni Roxanne. Kaya tinawag ako ni Mama at sinabi niya na gusto niya akong kausapin na kami lang. Dinala niya ako sa kwarto nila ni Papa at doon kami nag-usap. Nathan, umamin ka nga sa akin. Nasaktan ka ba ni Roxanne? Diretso ng tanong ni Mama sa akin. Sinasaktan? Bakit naman po ako sasaktan ni Roxanne? Ang natatawa kong turan. Nakita ko ang reaksyon mo kanina nang itaas ni Roxanne ang kamay niya. Parang akala mo sasaktan ka niya. Hindi normal lang ganun, anak, ang sabi pa ni Mama. Ma, hindi po ako sinasaktan ni Roxanne. Okay? Huwag niyo pong bigyan ng meaning ang reaksyon ko na yon. Mabait po si Roxanne. Kahit nga langaw ay hindi niya kayang pumatay. Manakit pa kaya? Wika ko. Sigurado ka ba, Nathan? Ayoko na nagsisinungaling ka, ha? Ang sabi ni Mama. Kahit kailan, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Mama, tugon ko naman. Nasinundan ko ng ngiti. Pinagtakpan ko pa rin si Roxanne noong time na iyon, Papa Dudut. Nahihiya na rin kasi akong umamin kay Mama sa totoong nangyayari sa akin. Kahit ang totoo ay gusto ko nang umiyak noong moment na kinakausap ako ng nanay ko. Totoo nga na malakas makiramdam ang isang ina, lalo na at kung anak niya ang involved. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Roxanne at nagpatuloy pa rin ang pagsiselos at pananakit niya sa akin. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung huling beses na nakaranas ako ng pang-aabuso. Nasa apartment ako noon. Tumawag si Mama sa akin at nang magpaalam na si Mama sa akin sa phone ay I love you ako sa kanya. Narinig yon ni Roxanne at inakusahan niya ako
na ibang babae ang kausap ko. Pinakita ko sa kanya ang call log sa phone ko para maniwala siya. Pero pinagbintangan niya ako na dinilit ko na yung call ng babae na kausap ko. Galit na umalis si Roxanne dahil kumbinsido talaga siya na meron akong ibang babae. At yon ang babaeng kausap ko. Kahit ang totoo ay nanay ko ang kausap ko. Gabing bumalik sa apartment si Roxanne at kasama niya si Eugene. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Papa Dudut. Binugbog ako ni Eugene dahil sa niloloko ko raw si Roxanne. Halos hindi na ako makatayo sa pambubugbog ni Eugene. Mabuti na lamang at nakatakbo ako ng banyo at doon ako nagkulong. Sumigaw pa si Eugene na kumanda ka kapag lumabas ako doon dahil hindi pa siya tapos sa akin. Mabuti na lamang at nadala ko ang cellphone ko sa pagtatago ko sa banyo at tinawagan ko kaagad ang nanay ko. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Habang umiiyak ako, humingi ako ng tulong sa kanya. At mabilis naman na dumating si Ma'am Chenka kasama si Papa at ang isa kong kapatid sa apartment. Wala na si Roxanne at si Eugene nang dumating sila. Awang-awa silang lahat sa akin nang malaman ko sa kanila ang mga nangyari sa akin sa kamay ni Roxanne at hindi sila makapaniwala na hinayaan kong gawin yon ni Roxanne sa akin, Papa Dudut. Ang gusto pa nga ng pamilya ko ay magsampa kami ng kaso kay Roxanne at Eugene. Pero pinigilan ko sila. Ang sabi ko ay hindi ko kayang makulong si Roxanne at okay na ako. Na nagising na ako at nakawala na ako sa relasyon namin ni Roxanne kahit may parte pa rin ng puso ko na mahal ko siya. Pinigilan ko ang sarili ko na makipag-ayos kay Roxanne kahit mahal ko pa siya. Mabuti na lang at nandoon ang pamilya ko, lalo na si Mama, para kausapin ako na hindi ko deserve ang babaeng kagaya ni Roxanne. Isa rin sa nakatulong sa akin para makapag-move on ay hindi ako sinisi ng pamilya ko sa nangyari sa akin. Pwede naman kasi nilang sabihin sa akin na bakit mo hinayaang mangyari yon? O kaya bakit masyado kang nagpailalim kay Roxanne? Eh ako ang lalaki, wala akong narinig na ganoon sa kanila, Papa Dudut. Simula nang mangyari yon ay hindi na ako nakarinig ng kung anong balita kay Roxanne. Ang totoo ay pwede ko naman silang kasuhan ni Eugene dahil matibay ang ebidensya ko laban sa kanila. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Ipinagpasalamat ko na lamang sa Diyos ang pwedeng mangyari sa kanila basta okay na ako. Na nakapag-move on ako sa nangyari at alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa para gumanti kay Roxanne sa kahit na anong paraan. May mga mali rin ako at hindi naman ako perpekto. Kagaya ng pagsisinungaling ko kay Roxanne noong birthday ng kaibigan ko na hindi ko deserve ang saktan. Walang kahit na sino ang may karapatan na manakit ng ibang tao, lalo na kung pisikal. Until now ay may trauma pa rin ako sa mga naranasan ko sa aking ex-girlfriend, Papa Dudut. Natakot na rin akong pumasok muli sa isang relationship. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus ako sa sarili ko at sa aking healing. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na may isang babaeng darating sa buhay ko na mamahalin ko at mamahalin ako ng tama. Yung walang sakitan at walang pang-aabuso. Lubos na gumagalang
Nathan.